Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, pasensya niyo na po if I am not that presentable, if I do not look that presentable kasi kakaligo ko lang. And maingay kasi sa labas namin. So, nagmamadali rin ako. So, ayun. Today is June 28, Friday. And this is our 5th installment of our current series, which is the power of forgiveness. So our topic for today is forgiving the forgiving culture of the church. So yung pagiging mapagpatawad sa mga kapatid natin, sa mga kapwa mananampalataya. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Colossians chapter 3, verses 12 to 14. So, in English Standard Version, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, in Filipino translation naman, or in ang Biblia 2001 version, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaabuan at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gagawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So this is, for me personally, this is a reminder na since ang series nga natin is the power of forgiveness, we are being reminded for the whole week the essence of forgiveness, especially to us Christians and sa mga kapwa natin Kristiyano. So, when we forgive kasi, dun pumapasok yung radical love. So, natatandaan ko yun sa prayer group namin sa church kahapon. Kasi, if you have radical love, if ito yung pinapakita or pinapairal natin sa buhay natin, kasi diba, there are different types of love. Pero, for me kasi, yung radical love towards one another sa ibang tao, sa ibang Kristiyano, sa family mo, or kahit kanino man, yung tipong kahit anong kasalanan magawa nila sa'yo is mapapatawad at mamahalin mo pa rin sila. Why? Because of your radical love towards them. So, radical love, ibig sabihin, doon pumapasok yung radical forgiveness. Nakakapag-forgive ka, di ba, na kahit anong gawing kasalanan sa'yo, family mo man, friends, other relatives, or whatsoever. And in this verse, naka-focus kasi ito sa church. So, yung mga kasamahan natin sa church, mga kapwa mananampalataya natin. So, tayo kasi, nag-church tayo, not because we are perfect, di ba? We are going to church kasi nga lahat tayo may sakit, lahat tayo mga kasalanan. Yung sakit na yun is yung sins natin, and that is why we are going to church. That's why we do go to church, diba? Kasi nga kailangan nating mag-meditate, kailangan nating mag-heal, diba? So wala namang anak ang Diyos na walang kasalanan, diba? And mas pinipili niya yung mga taong kailangan siya. So, sino ba may kailangan sa kanya? Yung mga taong may sakit, yung mga taong kasalanan. So, para mas mapalaw pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, the church is a community of sinful people. So, first of all, yung church, hindi siya tumutukoy sa building mismo. So, napag-aaralan namin to sa one-on-one, one-to-one discussion sa discipleship namin every Thursday and Sunday. So, yung church does not
refer to the building itself, but sa mga tao na nasa loob nun, yung mga pumupunta sa loob ng building. So, we are the church, diba? So, the church is a community of sinful people. So, gaya nga nasabi ko kanina, walang taong nag-church na walang problema. Walang taong nag-church na walang kasalanan dahil ang mga taong pumupunta sa church para sambahin ang Lord is yung mga taong may sakit, yung mga pinapagaling ng Lord. Sila yung mga taong pumupunta ng church para mag-meditate at mag-heal, diba? So, ayun kasi yung parang naging gamutan or kumbaga hospital when it comes to our spiritual self, diba? So, it's just heartwarming na kapag may mga problema is naiisip pa rin ng iba na sa church pumunta, diba? Kasi madalas sa mga tao ngayon kapag may problema, nire-resolve into liquors, mga alaks, ganyan, diba? So, aminin ko ako before, ganun ako. Pero syempre now, I am already a Christian and syempre marami na rin nabago ang Lord sa akin. I can probably say na dati talaga ako yung isang ayam lang sa alam ko. Madalas ako pa nag-aayam. Pero ngayon, kahit pa occasionally dito sa bahay, yung mga may events like Christmas, New Year, gano'n. So, kapag may mga family gathering, so, alam na mismo ng family ko to not invite me. Siguro, ayain nila ako, kakain lang ako, pero hindi na nila ako pinipili to binom. Hindi kaya before na lagi akong nasa, parang nangunguna, diba, sa inuman. So, again, the church is a community of sinful people. Number 2, the church is a community of forgiven people. So, why forgiven? So, kasi, if we are not yet forgiven, then we are already dead, diba? Kasi, lahat ng kasalanan natin may kabayaran yan, which is death. But then, Jesus saved us nga diba? Through the cross, diba? Pinapako niya yung sarili niya sa cross para akuin yung mga kasalanan natin. Tubusin tayo sa mga kasalanan natin. And that is the reason why we are already forgiven then by the Lord God, diba? Kasi, tingin mo ba mabubuhay tayo dito sa mundo if we are not yet forgiven? If we have not yet received our salvation? No, diba? So, lagi nga inuulit-ulit sa atin na kaya tayo dapat magpatawad kasi napatawad na niya tayo. Napatawad na tayo ni Lord God, diba? And itugtong natin yung number 3. The church is a community of forgiving people. So, forgiving mga mapagpatawad, especially sa mga kapwa natin mananampalataya. Pero, hindi dapat natin kino-close sa kanila lang yung possibility na sila lang yung papatawarin natin. So, ano yun? Kapag hindi na Christian, hindi na tayo papatawad. So, gaya nga rin na sinasabi sa amin sa church, tayo mga Kristiyano, we are not here in this world para mag-pinpoint ng mga mali ng tao dahil alam natin na nabago na tayo. No, we are not here to condemn other people. We are here to be healed with them, diba? To meditate with them. So, andito tayo para akayin din sila na katulad natin, i-open din nila mga sarili at puso nila sa Lord and ma-heal din sila, diba? Ma-cleanse din sila sa mga sins na nagawa and patuloy nilang nagagawa sa araw-araw, diba? And syempre, marami rin talagang magbabago sa buhay nyo once na, ayun nga, maging committed kayo sa Lord na parang inaalay nyo na yung buhay nyo sa Kanya, ganun. So, personally, masasabi ko na agree ako doon kasi marami rin nabago sa akin ever since nag-attend ako sa Change Life and ever since na water baptism. So, ayun, still thankful for everything. And ngayon naman is proceed tayo sa application dahil matatapos na yung oras natin. Number 1, put on compassion, kindness, humility, meekness, patience, and love. Number 2, endure the church in perfection. Number 3, forgive just as the Lord has forgiven us. So, pasensya na binibilisan ko na lang kasi